Ito po, freestyle po ulit, rap freestyle. Kamusta po mga kapatid natin Muslim at kapatid natin mga Kristiyano? Okay na po ba kayo ngayon? Wala na po bang gulo sa Mindanao? Para sa akin magulo pa rin po sa Mindanao ngayon. Bakit ng laking tanong ko lang po sa inyo? Bakit naglalaban ng Kristiyano at Muslim? Alam niyo po ba na isa lang tayong mga Pilipino na kailangan tayong magkaisa at magkasama at magkano? Pero mayroon lang po ako kasi pagkakaibang tanong. Iba-iba pa po kasi tayo ng prinsipyo sa buhay at paniniwala. Pero bakit po ganun ang mga Kristiyano? Wala po akong nanonood ng mga Kristiyano. Gusto ko lang po ipaliwanag kung ano ang akin. Bakit po ang mga Kristiyano ay masyado pong sakim para sa kapatid natin mga Muslim? Bakit kamo mismo na sa kabundukan na silang lahat-lahat? Wala na silang masyadong isang nabubuhay sa kabundukan, kundi magtanim na lang ng mga gulay o mga kamote doon. Ngayon, para silang mga hayop na pinapalis na parang hindi po ba kayo naisip mga kapatid nating Kristiyano? Na ilang taon na sila nandun at ilang taon na din sila na parang tinuring nila talaga ng panilang pamamahal sa nilang bahay yan. Talaking tanong ko lang ulit, di po ba kayo unang nag-isip mga kapatid nating Kristiyano na balang araw na may titira sa inyong mga lupain at mga taong natitira sa inyong lupain? Ngunit sana nung una pa lang sinabi nyo, naisip nyo na parang dumadami na yung mga tao doon, pwede na natin silang palisin dahil meron tayong plano sa lupain. Ilang taon na doon na sila nagkaanak, nagkaapo, at doon na rin yung iba yung namatay natin mga kapatid nating Muslim. Sa panig na to, wala akong pinapatamaan. Gusto ko lang ayusin gusto ko lang maayos at gusto ko lang bigyan ng linaw kung bakit nagkakagulo sa Mindanao. Kasi hindi magkaayos sa prinsipyo, sa prinsipyo. Itong tunay po ng aking kantang to ay huwag niyong masamain. Huwag niyong masamain na discipline. Huwag niyong masamain. Para sa akin, kapatid natin Muslim may right sila. Bakit sila naging masama dahil naging sa kapatid natin mga Kristiyano? Bakit kamo? Mayaman na kayo, marami na kayong pera. Marami na kayong pera. Tapos gusto niya pa rin palayasin ng mga kapatid natin Muslim sa kalabundukan. Para patayin na para silang mga hayop? Parang ganun. Parang nagtanong ko rin po, hindi po nagpapagamit ang mga mga sundalo laban sa mga ng ating kapatid na Muslim. Hindi niyo po ba naisip dugo sa dugo ang dumataloy sa atin sa Mindanao? Hindi niyo rin po ba naisip na malaking epekto rin po sa mga kabataan sa Mindanao at sa manumpanig ng Mindanao? Na walang katahimikan, kapayapaan sa mga lugar nila, kundi dumadaan ng lagi ng dugo. Ayun po ba ang gusto niyo ipakita? Buksan ng isipan. Huwag niyo sabihin na walang kwenta yung aking kanta at patupatid ko itong rap na musika ko. Hindi bang iba po ako sa mga musikero na rapper? Akin ay nakikita lang sa akin kapaligiran ng aking mga minumusika at aking mga titinig. Kaya na nga po, panang araw, mamanahin din ng mga anak niyo. Panang araw po na makapalit na Kristyano, kung hindi ng patakbo ng mga anak niyo. Na ganun, papalayasin din ng mga Muslim sa kabundukan, parang papatayin ulit na parang mga hayop. Kaya nagiging masama ang mga kapatid natin Muslim sa paningin natin mga Kristiyano at mga Katoliko at lahat ng mga reliyon na nanguhusga sa kanila. Hindi po lahat. Dahil ako may kaibigan din ako mga Muslim dito sa Canada, mga katrabaho ko. Ang babait, wala akong masabi ang babait. Wala. Lahat ng mga kaibigan ko mababait. Wala akong masabi. Kaya gusto ko silang ipagtanggol, hindi ko gustong ipahiya ang mga kapatid natin Kristiyano. Gusto ko lang inulat ang inyong kaisipan kung ano pagkakamali nyo noon at hanggang ngayon, na dapat noon pa na hindi nyo na pinatirahan ng inyong mga lupain kung alam nyo may titirang mga tao doon. At noon pa lang sana ginawa nyo ng negosyo yun, hindi pa ngayon. Katulad din ng nangyayari ngayon sa mga squatter area, yung gusto ko na ibanggit. Diba? Ngayon may plano ng gobyerno na magandang pabahay at magandang tignan pasan nyo patitirahin ng mga tao sa mga sa ibang lugar na hindi nila alam kung may kaligtasan sila doon. Isip-isip din po pag may time, hindi naman po sa namamaliit ako natin ng mga gobyerno mga nakaupo sa pwesto. Isipin nyo, doon na rin sila squatter doon na rin sila lumaki, doon na rin sila nagkaanak, doon na rin sila nagkapo. Demolis para saan? Sa negosyo, pagkakitaan, magkapera. Sakim ang tawag yan. Sakim na nakaupo sa peso at may kapangyarihan.
Kung wala kayo, wala ang mga mahihirap, wala rin kayo sa inuupuan nyo ngayon. Wala rin kayo sa kinauupuan nyo ngayon. Kung walang mga mahirap na bumoto sa halalan sa inyo. Isip-isip din, balang araw. Alam ko may bawat araw na may karma din sa buhay nyo. Pero pag dumating yun, pero sana hindi ko pinapanalangin yun. Ang inaano ko lang na sana huwag nyo nang ulitin sa susunod na henerasyon. Kasi marami na mga kabataan ngayon na naliligaw yung landas. Paano pa yung mga dumating ngayong henerasyon? Pagdating ng henerasyon ulit, maliligaw ulit ang landas. Balik tayo sa mga Kristiyano. Please, kapatid, huwag nyo nang palisin ng mga Kristiyano, mga Muslim sa kabundukan sa Mindanao. Maawa kayo. Hindi lang kayo nabubuhay sa mundo. Nabubuhay din sila ng tahimik at payapat na, no? Pero gabi-gabi may enkwentro. Gabi-gabi may laban. Walang gabing-gabi na hindi sila gising. Kasi natatakot sila na baka pasukin sila ng mga militar at pagpapatayin. Ayun ba ang gusto niyo mga kapatid natin Kristiyano? Ang magkagulo sa Mindanao. Mulat ang mata. Imulat ang mata. Gamitin ang bibig. Pakinggan ang tenga. Pakinggan natin ang daing ng mga kapatid natin Kristiyano. Huwag natin silang ibaliwalain. Dahil lahat sila meron din ganun. Lahat sila meron ding bait at meron din silang pagmamahal sa kapwa. Hindi man nila gustong pumatay ng tao pero kinakailangan dahil buhay din nila ang nakataya sa pagdating ng pagtakbo ng panahon at pagdating din ng oras na yun na kailangan nila naman makipaglaban para sa pamilya nila at sa buhay din nila nakataya sa gabi-gabing yun. At sana po ang hiling ko sa gobyerno at sa mga kapatid natin Kristiyano at sa mga militar. Sana po kung may enkwentro nyo man sila, sana wag naman po sana na dumating ang panahon na dugo sa dugo ng Kristiyano kaya ng Muslim ang mamalay tayo kaya dugo rin ng Katoliko. Yun lang. Peace sa kapayapaan para sa aking bansa. Inawitin ko ito kaya ako ginabay. Gusto ko ang aking nakikita noon hanggang ngayon wala pa rin pagbabago. Nandito na ako lahat sa kanila. Ang dami ko pa rin news na nakikita at naririnig. Hindi pa tapos, mayroong pang iba akong rap para naman to sa mga pulis at sa mga iba pulis at sa ibang ano, pero hindi kasamaan para sa pulis. Ngayon ay kagandahan na nangyayari sa pulis. Yun lang. Maraming salamat. My name is Mart Polo. Please add me for Facebook, Mart Villar. Salamat.